Hi tita, meron ka bang kilala o na-experience na nalulong sa sugal? Kahit anong rest ko, hindi ko mapigilan. Pati allowance at baon ko, nagagamit ko na. Pati ang buong pang-tuition ko, wala na. Ako si Neil, 18 years old, taga Pangasinan, kumukuha ng nursing degree, BSN ngayong 3rd year na rin. Noong first year ako, naimpluwensyahan ako ng mga kaibigan ko na magsugal. Dulot na rin siguro ng madalas na pagsilip ko sa nilalaro nila at lalo na kapag magkakasama sila. Naghihiyawan at walang pakundangan sa pagmumura kapag sila ay nananalo, ngunit kabaliktaran kapag sila'y talo. Maayos-ayos ang buhay ko noon, walang problema, walang utang. Kaya lang, kapag petsa de peligro na, at nagtitipid na ako, siya rin namang pumapangit ako dahil sa stress. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Araw-araw ko namang sinusubukang umiwas. Ngunit hindi ko alam kung anong katangahan ang meron ako, tita. Hindi na rin ako makapag-focus sa academics at pag-aaral dahil ang nakalaan na oras para sa pag-aaral ko nauuwi sa pagsusugal ko. Hindi na nga ako nakakapag-aral, talo pa, napuyat pa. Sana tulungan niyo po ako. Hindi ko na talaga alam anong gagawin ko at saan magsisimula. Magpakamatay na lang kaya ako dahil sa laki ng problemang meron ako. Hi Neil, salamat sa mga naikwento mo. At salamat sa katapangan mo sa pag-amin ng totoo. Hindi lahat kayang harapin ang sarili nilang kahinaan. At yan pa lang, malaking hakbang na papunta sa pagbabago. Ang sugal ay parang tahimik na bagyo. Sa una, akala mo kontrolado mo, pero habang tumatagal, unti-unting kinakain ang oras, pera, tiwala at pati kaligayahan mo. Hindi mo kasalanan na nahulog ka rito. Kasi ang sugal ay disenyo talaga para paikutin at palaging talunin ng tao. Pero may pag-asa pa, Neil. Una, umamin sa sarili mo at sa Diyos, walang masihilom pa sa pagsuko. Sabihin mo sa Kanya araw-araw. O sa tuwing natitrigger kang maglaro, Lord, hindi ko to kaya mag-isa. Tulungan mo kong makalaya. Pangalawa, lumayo sa tukso. Kung ang mga kaibigan mo ang nagtulak sa'yo rito, kailangan mo munang magdistansya sa kanila. Hindi mo kailangang i-hate sila, pero kailangan mong piliin ang kapayapaan kaysa sa barkadahan. Pangatlo, humanap ng tulong, hindi hiya. Sabihin mo sa pamilya mo o sa school counselor ninyo, huwag mong hayaang mananahimik ka sa dilim. Maraming gustong tumulong pero kailangan nilang marinig ang sigaw mo. At pang-apat, kapag may urge na magsugal, ilabas mo sa ibang paraan. Mag-jogging ka, magdasal at magbasa ng Biblia. Sinabi sa Psalms 34:17-18, "The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Isa pang paraan, magsulat ka ng mga saloobin mo unti-unti. Palitan mo ang bisyo ng disiplina. Neil, hindi mo kailangang magpakamatay para matapos ang problema. Kailangan mo lang magsimula ulit. Tandaan mo, kahit gaano kakalayo, naligaw, may Diyos na naghihintay sa'yo. Hindi siya tumitingin sa mga talo mo, kundi sa bawat pagtatangkang pagbangon mo. Ito muli ang inyong tita na nagkikwento. Follow for more.